Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Pahirapan man, tuloy-tuloy po ang pagbabiyahe ng mga relief goods mula po sa mga donors natin sa Maynila at sa ating Cebu Regional Station papunta ng Leyte. Sa aking unang pagbisita doon matapos ang bagyo, isa sa unang lugar na aking napuntahan ay ang barangay 109A ng VNG Subdivision sa Tacloban City. At doon na ikwento sa akin ng mga residente ang kalunos-lunos sa sitwasyon ng kanilang barangay matapos ang bagyong Yolanda. Isang linggo matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda, lagpas tuhod pa rin ang baha sa barangay 109A ng VNG Subdivision. Ang tubig, maitim at masangsang. Hindi maintindihan yung amoy. Tapos Makati ngayon, nung nakataya ko, Makati, parang yung balat natin may pumapasok. Marami rin sa mga bahay dito ang nasira. Nagkalat sa daan at nakababad sa baha ang mga pira-pirasong bahagi ng mga bahay, yero, natumbang poste at mga kable ng kuryente. At ang lubos na ikinababahala ng mga residente. Ito po ang aming problema. Dahil nagiging stagnant water, marami pang magkakasakit. Wala tayong ospital ngayon. So paano kami dito? May ulat din kaming natanggap na may mga bangkay raw na ilang araw ding nakababad sa baha bago pa man nakuha ng mga otoridad. Nakilala rin namin dito si Richard. Nag-aalala raw siya sa asawa niyang ilang araw nang may sakit. Positibo ito na may schistosomiasis rito. Yan ang kinakatakot namin dito. Baka kami rin maapektuhan kaya humihingi kami ng tulong talaga. Ang schistosomiasis na sinasabi ni Richard ay isang sakit na dulot ng isang uri ng trematode flatworm na nabubuhay sa tubig tabang sa mga kaparangan at sapa. Pumapasok ito sa balat at nagpaparami sa loob ng katawan ng tao na kalaunan ay magdudulot ng iba't ibang komplikasyon dahil nga hindi pa mapasok ang malaking bahagi ng kanilang komunidad. Nagpasalamat ang mga residente rito na inilapit na natin sa kanila ang tulong. Bukod sa mga pagkain at damit, namigay rin tayo ng hygiene kits na batid namin kailangan na kailangan din nila ngayon. Lalong-lalo na ng mga kababaihan. Masaya kahit devastated kami, masaya kami na nandito kayo. Marami pong salamat sa GMA na nakabigay ng tulong sa amin. Sa ngayon, tinutugunan po namin ang pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta tulad ng pagkain, tubig at damit. Pero hindi po namin nakakaligtaan naman ang medikal na pangangailangan ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Samantala, umabot na po sa mahigit 172,000 residente ang ating nahandugan ng tulong sa ating tuloy-tuloy na relief operations. Sa katunayan, 10 10-wheeler trucks ang kinakargahan ng relief goods araw-araw para maipadala sa mga nasalanta sa Samar, Cebu, Iloilo at Leyte. Maraming salamat po sa lahat ng mga partners na nakibahagi sa ating Operation Bayanihan, kabilang na ang Philippine Stock Exchange. Nagpapasalamat din po kami at patuloy pa rin ang pagdasa ng mga volunteers sa mga repacking sites ng GMA Kapuso Foundation. At syempre, sa nag-uumapaw na suporta ng ating mga Kapuso donors. Samantala, ito po ang pangunahing pangangailangan ng mga biktima sa bagyong Yolanda. Para po sa mga nais magpahatid ng tulong, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan o sa GMA Kapuso Foundation Warehouse sa Quezon City. Pwede rin ninyong dalhin ang inyong donations sa GMA Kapuso Foundation Drop-Off Center sa Iloilo at Cebu City. Maaari din po magdeposito sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwil Year o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Wala pong service fee ang bangko at fully tax deductible po ang inyong mga donation.